Welcome to Donmar TV News Channel. Sige, yung sa amin lang po, sa part ng sambayanan, gusto lang po siguro naming ma-raise. Yung sagutin po muna yung tanong doon kanina ni Sir Bong David regarding doon sa bakit nga po ba natatakot itong mga estudyante doon sa usapin na magkaroon ng military doon sa loob ng mga universities. Hindi po ako taga University of the Philippines. Galing po ako sa Polytechnic University of the Philippines na mayroong parehong sirkumstansya sa kung ano man po yung nangyayari sa UP. Meron din po kasi kami tinatawag na Prudente and DND Accord na kung saan ay 50 meters away po dapat yung mga uniform personnel mula doon sa pamantasan. So, sa case po na ito ay isa po dyan yung binabanggit namin na kung part ng mga aktivista, syempre unang-una, ang kinakatakot nitong mga aktivista na to ay yung malaman yung mga open secret o yung mga sikretong itinatago nitong mga organisasyon na to. Ito ay pagiging legal front organization nila ng pagiging legal front ng Communist Party of the Philippines. Kasi sa likod nitong mga organisasyon na mga pangunahin na nangunguna doon sa pagsusulong ng Defend UP o doon sa mga nagrarally sa harapan ng UP and PUP na i-defend daw at hindi dapat pumasok yung mga militar sa loob ng mga universidad, ay ito mismo yung mga organisasyon na ginagamit ng Communist Party of the Philippines na recruitment organizations na kung saan ay dito nila hinahasa itong mga kabataan para maging miyembro nitong mga underground mass organization, and later on ay sila yung magiging members ng Communist Party of the Philippines. At ito na nga yung worst case scenario ay nagiging NPA itong mga nanggagaling dito sa mga universities. Hindi natin sinasabi na ang buong UP, ang buong University of the Philippines, ang buong PUP o yung buong school and administration ay member ng NPA and Communist Party of the Philippines. Yung sinasabi po natin dito o nililinaw po natin dito ay merong mga organisasyon na nasa loob ng mga pamantasan at universidad na nagre-recruit ng mga kabataan mula doon sa mga legal na organisasyon na ginagamit ng CPP, at mula doon ay dito nagmumula yung mga NPA. Halintulad na lang po sa nangyari sa amin ni Kaamihan, na galing po siya sa UP, kung di po ako magkakamali. Si Kaamihan ay estudyante ng University of the Philippines before po siya maging member ng Anak Bayan. And ako rin po ay estudyante ng PUP before po ako maging member ng Anak Bayan, at before po ako maging member ng Kabataang Makabayan, Communist Party of the Philippines, and ng New People's Army. At yun po yung common trend na nangyayari sa PUP and sa UP, na kung paanong nangyayari na napakaraming kabataan yung mga nag-NPA at namamatay o nahuhuli from UP and from PUP nang dahil sa mga ganitong mga organisasyon. At yung nililinaw natin dito ay hindi natin kalaban yung buong UP, yung buong PUP, kundi ang kaaway natin dito ay yung terorismo. Kung bakit napawalang bisa siguro yung napawalang bisa yung accord dahil sa gusto nating protektahan yung ating mga kabataan na hindi malinlang nitong mga organisasyon na to at kalaunan ay hindi sumapi doon sa New People's Army katulad ng mga nangyari sa amin o karanasan mismo namin ni Kaamihan. Thank you very much, Christian. Buti lang nandito pala si Amihan. Actually, overtime na tayo pero okay lang ho. Nag-coordinate na kami doon sa station na nag-carry sa atin ngayon na mag-overtime tayo ng about mga 20 minutes. Si Amihan ay meron ding idadagdag kasi nabanggit ni Christian na graduate din siya sa UP. So napakatalino na. Amihan, gusto mong dagdagan yung pinag-uusapan natin? Yes, Sir Jerry. Good afternoon and good afternoon to all our viewers. Na-mention nga ni Christian, ay ako po ay isang alumnus po from the University of the Philippines. Ako mismo ay talagang isang can give my statement na yung UP naman, just to make things clear, yung UP is hindi siya pugad ng terorista. Hindi siya recruiter ng NPA. What we are trying to clarify is may mga members ng CPP, NPA, NDF na nagre-recruit sa loob ng school. And me, myself, is an evidence to that statement. Kasi ako mismo, I was a member of the League of Filipino Students, UP Visayas, and was recruited to Kabataang Makabayan
by the same circle of leaders of LFS while I was still in the university. At the same time, I also became a member of the Communist Party of the Philippines nung nasa loob pa din ako ng UP, sir. So I mean, what we're trying to register as a message is there's nothing to be afraid of with this abrogation of the UP-DND Accord kasi this is not an attack to academic freedom. This is just a decisive step of the government na bigyang pansin na yung recruitment ng CPP, NPA, NDF sa loob ng isang educational institution, which sa part ko ay hindi po ako nakagraduate. That's because I became very, very agitated, very, very radicalized sa loob ng skulahan to the point na I quit my studies and went full-time as an organizer. And later on, I became a full-time fighter of the New People's Army. And ang dami ko pong kilala na mula sa aming school and even sa PUP din, na pag-usapan nga namin sa grupo namin sa Sambayanan. Ngayon po, isang dating student regent mismo ng University of the Philippines, active secretary ng isang NPA now. Number 2, isang former student regent din ng PUP, collective ko po sa NPA Front 20. And many other student leaders from UP and PUP na sumasabay pag-uwi sa lakbayan ng mga lumad from Manila to Mindanao kasi magko-full-time sila sa NPA. At ba't ko alam to? Kasi I met a lot of PUP alumnus na nasa 10th ID ngayon. Hindi pa sila ready lumantad, but they were recruits from the Manila lakbayan ng lumad pauwi ng Mindanao, sumabay sa contingents ng mga taga Mindanao. At ngayon ay nagbalik loob na rin sa ating government. And they are really saying na na-recruit sila during the lakbayan ng mga lumad. May kampuan sa Diliman, may kampuan sa tapat ng DepEd Central Office sa Pasig, may ibang taga-PUP nag-immersion sa mga lumad sa UP Diliman. Yun yung paraan na nare-recruit, na-radicalize at saka na-agitate yung mga kabataang estudyante from UP and PUP for them to join the Mindanao contingents pag-uwi at mag-full-time sa NPA. Amihan, itanong ko lang, ngayon na ito is i-abrogate na itong agreement na ito. So sa tingin mo ba ay magiging gamot siya, makakatulong siya para yung kinikwento ni Alvin, yung kinikwento ni President Marwin de la Cruz, generous pala ng military, ng sundalo, napaka kind, matulungin, magandang partner. Sa tingin mo ay magiging tulong ito para maintindihan ng UP community yung magandang dapat malaman nila about the Armed Forces of the Philippines? Yes, sir. It's a perfect opportunity for us to promote good governance na sinusulong ngayon ng government through the EO70 or the NTF-ELCAC kasi unlike sa propaganda ng left or ng CPP, NPA, NDF sa loob ng university na the NTF-ELCAC is just an attack dog, drug tagging, killers, even the president and the PNP and the AFP are being tagged as terrorists ng mga left-leaning organizations, and that's so unfair. And this abrogation of the UP-DND Accord is a perfect opportunity for us to extend our information campaign sa loob mismo ng University of the Philippines na what they are saying about the government is not true. We can ask us a message from the ground mismo, from the peasant and IB communities which are beneficiaries of ELCAC projects. They can testify na hindi ganyan yung karakter ng NTF-ELCAC unlike to what the militant organizations are talking about inside the university. Okay. Thank you very much for that info, Amihan. Kasi nabanggit sa akin ni Brad Ernie Alcansari na totoo ba talaga, bago tayo magtapos gusto ko lang itanong ito bilang ikaw, alumnus ka ng UP. Totoo ba yung sinasabi ni Brad Ernie na may mga New People's Army or member ng Communist Party of the Philippines na nag-participate sa mga school activities sa loob ng campus? Nakakapasok at nag-participate. Di ba yung mga play yan? Yung mga program, tapos nag-play sila. Di ba ganun eh? May mga ganyan bang sitwasyon sa UP, Amihan? I'll give a categorical example, sir. Even election of the student council is being orchestrated by the Communist Party. Election of the student regent also manipulated and orchestrated by okay. May it be UP Baguio, UP Manila, UP Diliman, Visayas, and Mindanao, may mga respective party branch po yung Communist Party of the Philippines sa loob ng UP campuses. Sa Diliman, I believe it's a CPP party branch. It's a higher organization of the Communist Party.
Okay. And yes, they Puputol. Hello. organizers, but in fact, they are members of the Communist Party of the Philippines. Okay, thank you very much. So, yun lang naman ang gusto kong malaman. Kasi kung itong terorista declared ng terrorist organization, pag member ka ng Communist Party of the Philippines, terorista ka, pinapasok ka sa UP, di ba, no? Yung UP People's Army na nang rape, nang susunog, pumapatay, pinapatay nila yung kanilang mga kasamahan, nagnanakaw, ay pinapasok nila sa UP. Bakit yung mga sundalo natin na katulong natin every time mayroong disaster response operation, di ba? Tumutulong nagpapakamatay para sa atin. Ayaw natin papasukin sa UP, pero yung mga declared terrorists ay gusto natin papasukin sa UP. So, yun lang ang gusto kong itanong at siguro pag-aralan ng ilang kumukontra para sa ganun ay baka maintindihan nila yung wisdom ng abrogation ng agreement nitong UP at saka ng DND. So mga kaibigan, tayo po inabot na ho ng panahon sa ating palatuntunan. Alam ko si Ma'am na Justice Angie ay mayroon pong report tungkol po sa mga latest na kaganapan po sa local, sa legal cooperation cluster mabago po tayo magpaalam.